Nowhere. Okay. Lagay ang ulo niyo sa kamay niyo. May isang atheist. Alam niyo atheist? Taong hindi naniniwalang may Diyos. So siya po ay atheist. Mayroon siyang maliit na bata, 3 years old, at inutusan niyang tuwing siya ay matutulog, papanalangin siya. Sabi niya, every time I go to bed, you pray for me this prayer. Isinulat niya yung prayer. It says, whisper to my ears, very loud. Mayroon bang whisper na very loud? This prayer, it says, God is nowhere. Ano ibig sabihin na God is nowhere? Walang Diyos kahit saan. Yun ang pinapanalangin sa kanya. Pero, ang pinagtaka ko, bakit humingi siya ng panalangin? Bakit inutusan yung batang maliit na siya ipanalangin ng God is nowhere? Para ipaalala sa kanya lagi yung kanyang paniniwala na walang Diyos. So yung batang maliit, nagsisimula pa lang mag-aral ng salita, inisa-isa yung God is nowhere. Pinag-isipan niya, God is, sabi niya. Then he spelled the word nowhere. How do you spell the word nowhere? N-O-W-H-A-R-A. Nowhere. Now, kung kayo ay sasabihan ng taong walang paniniwala sa Diyos, kagaya noon, sasabihin sa inyo, God is nowhere. How will you answer that? Paano natin sasabihin na may Diyos? Ha? Now, ganito yun. So, in spelling nung bata, nowhere. Pagkatapos, inulong niya nun sa mama. Sabi niya, God is now here. God is now here. Samantalang sinasabi ni atheist, God is nowhere to be found, this little girl said by the inspiration of the Holy Spirit with the same word. Parehong salita ang ginamit niya. The same spelling. Pinaghiwalay lang niya yung nowhere sa now here. Pinagsama yung N-O-W, which means now, at yung H-E-R-A, which means here. So the little girl said to this man, God is now here. Amen? Sabihin nyo, God is now here. So, hindi makatulog yung atheist. Ha? Sabi ng atheist, you pronounce the word correctly. Pronounce it correctly. Then the little girl said again, God is now here. So yung atheist napatahimik. Sabi niya, how did you know that? Sabi ng little girl, I know because me and you, 1 plus 1 equals 3. God is with us.
plus one equals three. One plus one equals three. Kapangyarihan ito. Power! Kasama natin ang Diyos. One plus one equals three. One plus one equals three. Kapangyarihan ito. Kasama natin ang Diyos. Simple lang ang ating pananampalataya. At ito ay alam sa Kanyang salita. Sa kung saan dalawang tatlo'y nagkakaisa. Sa Kanyang alam siya ay laging kasama. One plus one equals three. One plus one equals three. Kapangyarihan ito. Kasama natin ang Diyos. One plus one equals three. One plus one equals three. Kapangyarihan ito. Kasama natin ang Diyos. Manalangin ka at ang buhay ay pagpamalaki. Makakamit mo ang lahat ng iyong hinihiling. Magsulong ka darating sa ating buhay. Huwag mag-alala, siya ay laging nararamdaman. One plus one equals three. One plus one equals three. Kapangyarihan ito. Power! 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 Kasama natin ang Diyos. One plus one equals three. One plus one equals three. Kapangyarihan ito. Power! Power! Kasama natin ang Diyos. Simple lang ang ating pananampalataya. At ito ay ayon sa Kanyang salita. Na kung saan dalawang tatlo'y nagkakaisa. Sa Kanyang alam siya ay laging kasama. One plus one equals three. One plus one equals three. Kapangyarihan ito. Power! 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 One plus one equals three. One plus one equals three. Kapangyarihan ito. Power! 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 Maraming ka at ang buhay ay pagpapalaki. Makakamit mo ang lahat ng iyong magsubok mo. Darating sa ating buhay. Huwag mag-alala, siya ay laging nararamdaman. One plus one equals three. One plus one equals three. Kapangyarihan ito. Power! 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 One plus one equals three. One plus one equals three. Kapangyarihan ito. Power! 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 Kasama natin ang Diyos. Purihin ang Panginoon. Okay. Lagay muli ang ulo niyo sa kamay niyo. Gusto niyo pa ng kwento? May isang anong tawag nun sa tirahan ng mga madre? Kumbento? Okay. May isang congregation ng mga madre na sila po ay lagi nagpapakain tuwing umaga sa mga mahirap. Isang araw, yung madre in charge, para malaman ng mga taong mahirap ano yung kampana, yung bell, nagpapatingaw sila para malaman ng mga mahirap na handa na ang pagkain sa eksaktong oras. Subalit ng gabing yun, wala sila makapakain, ubos na lahat. So worried yung isang mother at lumapit sa Mother Superior
ang wika niya. Bukas ba ating pang papatingawin ang kampana? Sabi ng superior, bakit? Kaya nagtanong ng ganyan. Kasi po, wala na pong pagkain tayong mahihain sa mga mahihirap. Walang-wala na po tayo. Yung ating dalagyan, wala na. At walang dumarating na. Sabi ng superior, alam mo ang gagawin mo? Ano po yung gagawin ko? Pumunta ka doon sa altar. Manalangin ka. Sabihin mo sa Diyos na bukas maraming batang pumunta dito para pakainin. Pagpadala sila ng pagkain. So siyempre, inutusan ng superior, pumunta doon sa harapan ng altar, lumuhod na nangangatog ang tuhod. At sabi niya, Lord, ako po ay masisisanti bukas pag walang dumating na pagkain, sapagkat hindi ko pwedeng suwayan ang aking superior. Pagdating po ng ganitong oras, kailangan patingawin ko ang kampana. At the moment na ito po ay aking binatingaw, darating po yung mga gutom na papakainin. Ano po ang aking ipakakain? Pagkatapos niya na manalangin, sumilip siya sa bintana. Daming tao na naghihintay. Nagtunog ang kampana. Pero wala pang laman ang kanilang hapagkainan. Tinitingnan niya ang kanyang relos. Nagdadalawang isip niya, papatingawin ko o hindi ang kampana? Pag minatingaw ko ito, papasok ang magutom. Wala kong pakain. Pag hindi ko nang pinatingaw, magagalit ang superior, si Santiago bukas. So, hindi niya malaman, lakad siya ng lakad, tulad ng ginagawa ko. Lakad ng lakad. Tingin sa kanyang oras. Last 3 minutes. Last 2 minutes. Tapos, sa huling sandali, kinakabahan siya. Hinila niya. At binatingaw. Hinila niya yung tali ng kampana. At binatingaw niya. Pasok ang mga batang gutom. Hallelujah. Nanonood siya. Habang pumapasok mga bata, nanginginig ang tuhod. Mamaya-maya, may dumating na 2 truck sa likod ng mga bata. Pagbukas ng mga truck, lahat pagkain ang laman ng 2 truck. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. So ang sabi ng madre, Diyos ko, nakikinig ka pala. Hindi ka pa minsan nagsinungaling sa amin. So lumabas ang kanyang superior. Sabi ng kanyang superior, ba't ka nakatulala niya? Bumaba ka na, pakainin mo itong mga bata. Sabi niya, saan ang galing mapagkain na yan? So sabi ng dala, mayroon pong isang mayaman na nag-celebrate ng kanyang birthday. Lahat na mayaman na kanyang inibitahan, isa-isang tumawag na hindi makararating. Pagkatapos, narinig ang isang tinig, padala mo ang pagkain na yan sa aking hinandaan para dyan. Amen. Now, ano ang aral dito na inyong mapupulot? Ang sinabi ng Diyos, huwag kayong mag-alala kung saan magagalang inyong kakainin. Huwag kayong mag-alala kung saan manggagaling inyong daramtin. Huwag kayong mag-alala kung saan manggagaling ang inyong isusuot. Kung wala kayong mayroon ng Diyos, manalangin kayo. At makikita nyo, yung lahat na may dalang prayer request ngayon, itataas nila,
bukas may darating. Amen ba? So itaas natin ang ating mga prayer request. Agwa Pilina may tali ng red ribbon. Kung anong liit ng ribbon nyo, yan liit ng pananalig. Kung anong laki, yan din ang laki. At tayo ay sama-samang manalangin. Sabihin niyo, Panginoong Hesus, hindi po ako karapat-dapat sa lahat ng biyaya na sa akin ay inyong binibigay. Bagamat ako ay madalas nangangatok sa takot, pangamba at pag-aalinlangan, subalit ang inyong tulong ay laging dumarating. Nanalangin po ako na patuloy niyo akong tutulungan, tuturuan, at pagpapalain nang sa gayon sa taong ito ang inyong biyayang inihayag sa akin ay laging darating. Pangako sa iyo, mula ngayon, ikaw lagi ang aking tatawagin, ikaw lagi ang aking aasahan sa lahat ng aking pangangailangan, sapagkat ikaw ang Diyos na naririto sa amin. You are the God who is now here. Amen? Amen. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay, taas ko na ang inyong dalawang kamay. Lahat na may pananalig, sa bilang kong 3, lilipad. 1, 2, 3. Ayan. Opo. Hallelujah. Sabihin nyo, healing message. Anong ibig sabihin ng healing message? Mensaheng nagpapagaling. Gusto nyo makarinig ng taong pinagaling? Natatanda nyo nakaraang linggo, ako may binahagi sa inyong isang kapatid na hatulang may karamdamang breast cancer, stage 3. At ang hatol ng doktor, kailangan magpa-chemo para kung gusto niyang maligtas. Subalit sa halip na magpa-chemo, naniwala siya sa healing message. Tawagin natin siya, Sister Ligaya Mabuang. Magandang gabi sa inyo, mga brother and sister. At salamat po, Brother Mike, for giving me this opportunity to share what's God's blessing. Mga kapatid, ako po ay na-diagnose ng breast cancer stage 3. My doctor say, you go to operation and 6 undergo chemotherapy. Mga kapatid, nag-research po ako about chemotherapy and operation. Kaya nga po pag kinikimo ka may river, sabi ko, Lord, alam ko, wala akong sapat na kakayanan. Wala akong sapat na pera para dito, Lord. Sabi ko, mga kapatid, when I heard this diagnosis of my cancer, hindi ako natinag. Acceptance, mga kapatid. Sabi ko, Lord, hindi ko tinanong sa Diyos, why me?
keep the promise of God, that God is God of reason. Oh, hallelujah. So mga kapatid, that time sabi ko dito na lang ako sa province. Magre-research na lang ako ng mga kung anong mga herbal medicines for me. But then, the plans of God is not my plan. My boss came over my house in the province and he picked me up. I will help you in all your needs. I will support you. I will fully support you. Mga kapatid, pumunta na ako sa Makati. Sinundo ako ng aking amo. Binigyan na ako ng pang-chemo lahat-lahat. But I say, God, this is not... Hindi ko to kayang chemo, sabi ko. Give me a sign. Pero mga kapatid, alam nyo, may nag-text sa akin. Malapit sa akin. Sabi niya, Tita, why don't you try alternative medicine instead of chemo? Pagtapos ng text na yon, siya namang labas ng amo kong Australiano, ang sabi niya sa akin, gay, don't go to chemo, you're going to undergo for six chemotherapy. Mga kapatid, alam niyo, nung sinabi sa akin yun, nagpa-check up ako sa doktor, ang immune system ko ay napakahina. Kaya nga po, hindi ako pwede sa chemo, hindi ako pwede sa opera. Ang opera ng Diyos ay aking inaasahan. Siya lamang. Oh, hallelujah, hallelujah, mga kapatid. Third, the kind of faith that produces miracles or makes miracles happen is the faith that believes the word of God he heard and makes it the word of his mouth. Ang tao nakikinig ng salita ng Diyos, nagbabago ang bibig, nagbabago ang dila, nagbabago ang isipan. Ang kapangyarihan at kamatayan nasa dila ng kasalalay. Amen? Kaya ang dila na dati tinatawag puro kabisitan, tinatawag puro away, tinatawag puro sama ng loob, hindi na. Ang bukang bibig niya ngayon ay ang salita ng Diyos na kanyang narinig. Sabi isang narinig kong patotoo, hindi ko naniniwala dyan sa inyong brother Mike, pero naniniwala ko kay El Shaddai. Okay lang yun. Di ba? Okay lang yan. Sapagkat si brother Mike, wala naman ito eh. Iyabang lang nito. Padating salita ng Diyos. Bukang bibig, salita ng Diyos. Pagkwentuhin nyo kung tungkol salita ng Diyos, magdamag, maghapon, ay kukwento ko sa inyo. Bakit? Hindi mauubos ang salita ng Diyos. Hindi mawawala ng bisa ang salita ng Diyos. Maglalaho na ang langit at ang lupa, subalit ang salita ng Diyos na mutawid sa kanyang bibig, hindi mawawala ng bisa kapag ito ang inyong naging bukang bibig. Ito'y susundan ng tanda, himala at kababalaghan. Amen ba? Mahirap bang bigkasin ang sinabi ng Diyos? Sinabi ng Diyos, I love you. Sabihin mo nga. Sinabi ng Diyos, I forgive you. Sinabi ng Diyos, I give you. In short, the kind of faith that expresses what he believes. If you believe, sabihin mo. That's what the centurion did. Naniwala siya na si Kristo may kapangyarihan sa mga karamdaman. May kapangyarihan sa mga bagay na hindi nakikita ng tao. Pag sinabi ni Jesus, may mangyayari. Amen? And also the centurion believes in authority. Sabi niya, ako rin. Sabi niya, mayroon din akong taglay na kapangyarihan, although limited. Mayroon ko nasasakupan. Pag sinabi ko si Sam humayo, humahayo siya.
Pag sinabi kong lumapit, lumalapit siya. Pag sinabi kong tumayo, tumatayo siya. Pag sinabi kong pumalakpak, pag sinabi kong sumigaw ng 12 amen, buwan-buwan may himalang tatanggapin. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Now, 2 Corinthians chapter 4 verse 13 says, it is written, nasusulat, I believe, therefore I have spoken. Kita niyo yun? Nasusulat, ako'y nananalig, kaya ako nagpapahayag. Nananalig sa salita ng Diyos, kaya pinapahayag ko sa inyo ang salita ng Diyos. With that same spirit of faith, we also believe and therefore speaks. Kung nananalig ang salita ng Diyos, abay, sabihin niyo sa kapitbahay niyo. Huwag kayong mahiya. Amen? Pag sa chismis, na ikukwento natin. Pag sa salita ng Diyos, tikom ang bibig natin. Paano susundan ng himala yan? Gusto niyong patunayan ko sa inyo ito? Na kapag inulit natin ang sinabi ng Diyos, may nangyayari. Lagay niyo ang ulo niyo sa kamay niyo. At yung nakaupo ay tumayo. Maliban talagang hindi makakatayo. Yung hindi makatayo, huwag na kayo tatayo. Psalm 118 verse 17 says, I will not die but live. King David said, I will not die but live and will proclaim what the Lord has done. Sabi ni Haring David na siya po'y nasa kagipitan, hindi ako mamamatay, ipapahayag ko ang kapangyarihan ng Diyos na ginagawa sa aking buhay. Hindi yung kahirapan ang pinapahayag, hindi yung karamdaman ang pinapahayag, hindi yung kamalasan ang pinapahayag. Ang ipinapahayag ay yaong ginagawa ng Diyos sa kanyang buhay. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Sabi nga sa Biblia, if you want to boast, boast in the Lord. Ang Panginoon ang ating ipagyabang. At ito ang aking ipinagyayabang sa lahat na aking nakakausap. Yung nakikinig at naniniwala, umuuwi, may dalang himala. Amen? Okay. Balik ang ulo sa kamay. Ezekiel 37 verses 1 to 10. Ito po ay binalik-balikan ko at ako'y naniniwalang lahat na nakikinig ngayon na patay, ang Espiritu mabubuhay. Lahat ngayon nakikinig ngayon na pinanghihinaan na lalakas. Lahat na nakikinig ngayon at susunod sa aral na kanyang maririnig, mabubuhay, gagaling, yayaman. Mas malakas yun. Basta sa kayamanan, malakas ang amen. Amen ba? Okay. Ezekiel chapter 37 verse 1 to 10 says, the hand of the Lord was upon me. Saan nakalagay ang kamay nyo? Okay. Consider that as the hand of the Lord is upon you. The hand of the Lord is upon me, and He brought me out by the Spirit of the Lord and set me in the middle of a valley. It was full of bones. He led me back and forth among them, and I saw a great many bones on the floor of the valley, bones that were very dry. Then He asked me, Son of man, can these bones live? I said, O sovereign Lord, you alone know. Then He said to me, prophesy or speak or talk
to these bones, and said to them, Dry bones, hear the word of the Lord. This is what the sovereign Lord says to these bones. I will make breath enter you, and you will come to life. I will attach tendons to you, and make flesh come upon you, and cover you with skin. I will put breath in you, and you will come to life. Then you will know that I am the Lord. So I prophesied as I was commanded. As I was prophesying, there was a noise, a rattling sound, and the bones came together, bone to bone. I looked, and tendons and flesh appeared on them, and a skin covered them, but there was no breath in them. Then he said to me, Prophesy to the breath, prophesy, son of man, and say to it, This is what the sovereign Lord says. Come from the four winds, O breath, and breath into this slain, that they may live. So I prophesied as he commanded me, and breath entered them. They came to life, and they stood up on their feet, a vast army. Ang sabi ni Ezekiel, isang araw, sumaakin ang kamay ng Panginoon. Hinipo niya ako. At ang wika niya sa akin, at dinala niya ako sa ilang. To the valley of the bones. Sa ilang na kung saan nakatambak ang mga kalansay ng mga matay. Mga kalansay na tuyong-tuyo na, wala nang kabuhay-buhay. Pagkatapos sinabi sa kanya ng Panginoon, Son of man, do you believe these bones will come to life? Naniniwala ka ba na ang mga butong ito ay magkakaroon muli ng buhay? At ang sagot niya, Panginoon, ikaw po lamang ang nakakaalam. Pag ikaw ay inutusan ng Diyos at hindi mo alam, huwag kang magtatanong. Sasabihin mo lang, Panginoon, ikaw po lamang ang nakakaalam. Then sinabi sa kanya ng Diyos, magwika ka. Magsalita ka sa mga butong ito. Sabihin mo sa kanila, ito ang pinasasabi ni Yahweh sa inyo, kayong mga buto, magkadugtong-dugtong muli, magkaroon ng ugat, magkaroon ng laman, at balutin ng balat. So inulit niya ang sinabi ng Diyos. Nagsalita niya dun na parang sira ang ulo niya. Kinausap niya ang mga buto. At ang sabi sa mga buto, sabi ni Yahweh, magkakaroon kayo ng ugat, magdudugtong-dugtong kayo, at magkakaroon kayo laman at mababalot ng skin, balat, ang inyong katawan. Ala, narinig niya agad, ugong na malakas. Yung mga nakasalansan ng mga buto, nagsigagalaw, hinanap yung kanya-kanyang paris. Amen? Siguro nagtambak-tambak na yun. Siyempre, pupahanapin niya yung kanyang katawan. Kung sino siya doon sa pumunta. At nakita niya. Yung sinabi niya, na sinabi ng Diyos sa kanya, inulit lamang niya, the word of the Lord became the word of His mouth, and it came to pass. At lahat ng sinabi ng Diyos na ipinasabi niya sa mga buto, at kanya namang sinabi, nagkatotoo.